Bro, napansin mo ba yung mga babae ngayon? Kahit simpleng post lang nila sa story, may nagre-react agad, may nagme-message, may nagsisend ng meme, may nagpaparamdam. Pero kahit ganun kadami ang nag-aagawan ng pansin niya, bakit parang hindi ka niya napapansin? Alam mo yung pakiramdam na binuhos mo na lahat? Effort, oras, compliments, pero parang invisible ka pa rin sa paningin niya? Ang masakit pa minsan yung lalaking parang wala namang ginagawa. Siya pa yung pinagkakaabalahan niya. Nakakainis, di ba? Pero teka lang, baka may mali ka sa approach mo. Kasi sa mundo ng modernong ligawan, hindi sapat yung mabait ka. Hindi sapat yung consistent ka. At lalong hindi sapat yung gwapo ka. Kung gusto mong mag-stand out sa mga lalaking nililigawan siya, kailangan mong maging ibang klase ng lalaki. Yung hindi madaling basahin, hindi madaling makuha, pero mahirap kalimutan. Ito ang katotohanan na hindi sinasabi ng karamihan. Kapag sobrang available ka, nawawala ang mystery. At kapag nawawala ang mystery, nawawala rin ang attraction. Parang pelikula yan, bro. Kung sa unang eksena pa lang, ibinulgar na lahat ng twist, may gana ka pa bang tapusin? Wala na. Kasi wala ka nang aasahan. Ganyan din sa ligawan. Pag pinakita mo agad lahat ng best mo, mawawala yung thrill. Yung ibang lalaki kasi, ang strategy nila, kailangan araw-araw ko siyang i-chat. Kailangan alam niya kung gaano ko siya kamahal. Kailangan iparamdam ko na ako yung pinaka-available sa lahat. Pero hindi nila alam na habang ginagawa nila yon, mas lalo silang nagiging predictable. At sa mundo ng babae, predictability equals boredom. Bro, isipin mo to. May isang babae na nililigawan ng 5 lalaki. Lahat nagpapadala ng good morning text. Lahat nagre-react sa stories. Lahat nagpapapansin. Pero meron lang isa na hindi nagpapapilit, tahimik. Calm, pero confident. Siya yung hindi nagsisigaw ng pansinin mo ako, pero siya yung iniisip ni girl bago matulog. Bakit? Kasi habang ang iba nag-e-explain ng sarili nila, siya nagpaparamdam lang ng presence na hindi nakakaumay. Ito yung tinatawag na silent confidence. Hindi mo kailangang magyabang. Hindi mo kailangang magpabibo. Ang kailangan mo lang ay enerhiya na nagsasabing, alam kong ako ang value. Kasi tandaan mo to, kapag ikaw mismo hindi naniniwala na may halaga ka, hindi rin yan makikita ng babae. Hindi mo kailangang maging perfect, pero kailangan mong maging composed. Hindi mo kailangang maghabol, pero kailangan mong maging strategic. Ang mga lalaking nag-aagawan ng pansin, parang sabay-sabay na mga ilaw. Nakakasilaw sa una pero nakakasawa rin. Pero yung lalaking marunong maghintay sa dilim, siya yung nagbibigay liwanag na hindi madaling makalimutan. Gusto mong mag-stand out? Ganito, bro. 1. Huwag mong gawing sentro ng mundo mo yung babae. Mas attractive yung lalaking may sariling mission. Pag naramdaman niyang may mas mahalaga sa'yo kaysa sa kanya, mas lalo kanyang gugustuhin. Kasi alam niyang hindi mo siya hahabulin sa desperasyon, kundi pipiliin mo siya mula sa abundance. 2. Maging tahimik pero matalino. Pag nagtanong siya, sagutin mo ng may lalim. Hindi puro haha, hehe o ikaw. Gamitin mo yung salita para magtanim ng curiosity. Example, kapag sinabi niyang ang tahimik mo sagutin mo ng tahimik lang ako sa hindi ko pa masyadong kilala. Boom, mysterious agad. 3. Huwag kang magmadali. Pag gusto mo siyang ligawan, wag agad todo. Huwag mong pilitin ang moment, hintayin mo. Kasi ang tunay na confident marunong maghintay ng timing. Hindi siya nagmamadaling makuha. Kasi alam niyang siya rin ang magiging prize sa dulo. 4. Have a life beyond her. Magtrabaho, mag-gym, magbasa, mag-focus sa growth mo. Kapag nakikita niyang fulfilled ka kahit wala siya, dun siya matatakot mawalan ka. Kasi yung lalaking masaya mag-isa, yon yung lalaking gusto ng babae makasama. Parang buffet to, bro. Kung puro pare-pareho lang ang ulam, spaghetti, fried chicken at hotdog, hindi mo na alam anong pipiliin. Kasi pare-pareho lang ang lasa. Pero kapag may isang kakaibang dish na tahimik lang sa gilid, huwag kang magulat kung yun ang unang maubos. Ganun ka dapat. Hindi kailangang sumigaw para mapansin. Basta yung presence mo iba. Sabi nga sa isang hugot quote, hindi mo kailangang maging maingay para mapansin. Kailangan mo lang maging totoo at tahimik na may laman. Ngayon sa social media age, lahat gusto ng validation. Pag hindi nag-reply agad, may anxiety. Pag hindi nag-post ng story, akala may iba. Pero ang tunay na kalalaking standout, hindi nagmamadali sa attention. Kasi alam niyang attention comes to those who don't beg for it. Kaya pag hindi ka nag-reply agad, hindi dahil pakuul ka kundi dahil may buhay ka rin sa labas ng chatbox. Pag nakita niyang hindi mo kailangan ng validation niya, doon siya magtataka.
Doon siya magiging curious. At doon ka magiging ibang klase. Bro, gusto mo bang malaman kung bakit may mga lalaking hindi naman gwapo, hindi rin mayaman, pero bakit parang sila yung laging nauuna sa puso ng babae? Hindi sila sobrang sweet, hindi rin sila showy. Pero may kung anong kakaiba sa presence nila, yung tipong kapag nakatabi mo, parang gusto mong makilala pa. Yan ang tinatawag na emotional contrast. Yung kakayahang gumawa ng tension at balance sa emosyon ng babae, hindi dahil pa hard to get ka, kundi dahil marunong kang magbigay ng lalim. Kasi tandaan mo, ang babae, hindi nahuhulog sa mga salitang paulit-ulit. Nahuhulog siya sa lalaking marunong magparamdam at magpahinga ng emosyon niya. At dito ka tatak sa kanya hindi dahil sa effort, kundi dahil sa impact. Karamihan ng lalaki, kapag may gusto silang babae, puro isang direksyon lang ang binibigay. Puro kilig, puro lambing, puro effort. Magandang umaga, good night. Kain ka na, ingat ka, miss na kita, chat, chat, chat. Walang pahinga, walang contrast. Walang pahinga ang babae sa presence mo. At dahil walang pahinga nagsasawa siya, tandaan mo to bro. Ang emosyon ng babae ay parang musika. Hindi pwedeng puro high notes. Kailangan ng rhythm, ng tempo, ng tahimik na pagitan para mas ma-appreciate yung melody. Kung puro ka kilig, mawawala yung thrill. Kung puro ka effort, mawawala yung excitement. Kasi ang puso ng babae hindi mo dapat laging punuin. Kailangan mo rin siyang bitinin. Isipin mo ito. 3 kayong nanliligaw. Lahat nagpapadala ng flowers, nag-aalok ng hatid sundo. Nagpaparamdam halos araw-araw. Pero ikaw, iba ang approach mo. Hindi ka palaging nandun. May araw na mag-uusap kayo ng malalim. May araw na tahimik ka lang. May gabing nagre-reply ka agad. May gabing hindi. Pero hindi dahil nagpa-play safe ka, kundi dahil may sariling rhythm ang energy mo. Anong epekto nito? Napapaisip siya. Bakit parang unpredictable siya? Bakit minsan parang ang lapit-lapit niya? Tapos biglang parang may sariling mundo. Bakit kapag kasama ko siya, kalmado lang siya? Pero parang may laman ang mga mata niya. Yan ang tinatawag na emotional tension. Yan ang dahilan kung bakit kahit hindi mo siya hinahabol, ikaw ang naiisip niya bago matulog. Kasi habang ang ibang lalaki predictable, ikaw may lalim. At tandaan mo bro, ang babae hindi nababaliw sa lalaking palaging available. Nababaliwala siya kapag wala ka. Pero napapaisip kapag may kakulangan ka. Hindi mo siya gustong saktan ha? Gusto mo lang gamitin ang emosyon bilang strategy. So paano mo gagamitin ang emotional contrast sa ligawan? Narito ang mga stoic plus psychological moves na pwede mong gamitin. Sunibigay pero bawiin. Kapag nagparamdam ka ng kaunting sweetness, sundan mo ng space. Halimbawa, mag-chat ka ng ingat ka, wag masyadong pagod ha. Pag nag-reply siya, wag mo agad sundan ng 20 messages. Pahingahin mo. Let her feel the energy na ikaw rin ay may sariling mundo. Bakit? Kasi kapag masyadong madalas, nawawala ang halaga ng effort mo. Pero pag bihira, tumitimbang. Parang ulan. Kapag araw-araw umuulan, nagsasawa ka. Pero kapag tagtuyot at biglang umulan, ramdam mo ang halaga ng bawat patak. 2. Maging unpredictable sa timing. Hindi mo kailangang maging pa-hard to get, pero kailangan mo maging authentic. May araw na sweet ka, may araw na reserved ka. Pag nakikita niyang hindi mo ginagawa ang lahat para magustuhan ka, mas lalo siyang magkaka-interes. Kasi ang mga babae, gusto nila ng emotional adventure. Ayaw nila ng textbook type ng lalaki. Gusto nila ng lalaking kaya nilang basahin, pero may mga pahinang hindi pa nila alam. 3. Magtanim ng lalim, hindi ng lambing. Kapag kausap mo siya, wag puro papuri. Minsan magtanong ka ng makabuluhan. Anong bagay ang gusto mong baguhin sa sarili mo? O ano yung pinakapangarap mong hindi mo pa nagagawa? Kasi bro, karamihan ng lalaki gustong makuha ang katawan. Pero yung kakaiba, gusto makuha ang isip. At kapag nakuha mo ang isip niya, ang puso niya ay kusa ng sumusunod. Or ipakita mong kaya mong mawala. Ito ang pinakamalakas na psychological weapon mo. Hindi sa pagiging cold, kundi sa pagiging content sa sarili. Kapag naramdaman ng babae na kaya mong maging masaya, kahit wala siya, magkakaroon siya ng subconscious fear of loss. At alam mo bang ang fear of loss ay mas malakas kaysa sa desire to gain? Kaya minsan, mas na-excite siya sa lalaking pwedeng mawala kaysa sa lalaking palaging nandun. 5. Control the rhythm, not her emotions. Ang tunay na alpha, hindi ginugulo ang babae. Ginagabayan ang tempo ng connection. Hindi mo kailangang gawin siyang confused. Ang goal mo ay iparamdam ang balance. Kilig ngayon, tahimik bukas, meaning sa susunod. Kasi dun siya nahuhulog. Sa roller coaster ng emosyon na ikaw mismo ang may hawak ng manibela,
Isipin mo ang chat pattern ng typical na lalaki. Good morning. Kamusta ka? Kumain ka na? Tulog ka na? Paulit-ulit. Routine. Predictable. Pero yung lalaki na marunong sa emotional contrast iba. Pag sinabi ng babae, ang tagal mo mag-reply, sasabihin niya lang ng kalmado. May mga bagay lang akong inaasikaso. Pero gusto kong magkwento ka kapag free ka. Boom. Hindi defensive. Hindi rin cold. Balanced, masculine. Kasi habang ang iba nagpapaliwanag, ikaw, nagpapatuloy lang sa mission mo. At yan bro ang nakaka-turn on sa babae. Yung lalaking may sariling direksyon, hindi nadadala ng emosyon ng iba. Ang babae parang alon sa dagat. Minsan kalmado, minsan mabangis. At ang mga lalaking hindi marunong lumangoy nilulunod. Pero ang lalaki na marunong huminga sa gitna ng alon, siya ang tinatabihan. Kasi hindi mo kailangang sabayan lahat ng emosyon niya. Kailangan mo lang matutunang umayon sa agos. Sabi nga sa Stoicism, control what you can, accept what you can't. Respond, don't react. Kapag may mood swing siya, huwag mong labanan. Huwag mong sabayan, observe mo lang. Kasi pag hindi ka nadadala sa emosyon niya, mararamdaman niyang safe ka. At kapag safe ka, doon nagsisimula ang attraction na may depth. May isang babae, si Ana. 3 ang naliligaw sa kanya. Si Carlon sobrang consistent, laging may regalo. Si June, laging sweet sa chat parang boyfriend na. At si Marco, tahimik pero marunong makinig. Hindi showy pero kapag nagsalita may bigat. Guess what? Si Marco ang pinili. Bakit? Kasi yung dalawa pinuno siya ng emosyon. Pero si Marco, pinakalma siya. At sa gitna ng mga lalaki na nagpapaulan ng kilig, siya yung nagdala ng ulan na may meaning. Ang babae, hindi laging gusto yung nagpapakilig. Minsan gusto lang niya yung nagpapatahimik ng gulo sa isip niya. Hindi mo kailangang maging misteryoso para maging interesting. Kailangan mo lang maging totoo sa parang hindi madaling maabot. Kapag marunong kang umalis sa tamang oras, ikaw yung babalikan. Ang essence ng emotional contrast ay control. Hindi control sa kanya, kundi control sa sarili mo. Ang stoic na lalaki, hindi nagpapaikot ng emosyon ng iba para lang mahalin siya. Ginagamit niya ang mastery sa sarili para maging center of calm sa gulo ng mundo ng babae. Kapag tahimik ka pero puno ng lalim, ikaw yung sandalan niya kapag napapagod na siya sa drama ng mga nagpaparamdam. Yan ang dahilan kung bakit ang mga babaeng sanay sa atensyon nahuhulog sa lalaking hindi naghahanap ng pansin. Kung gusto mong mag-stand out sa mga lalaking nililigawan siya, huwag kang palaging present, maging worth missing. Huwag kang palaging sweet, maging may lalim. Huwag mong punuin ang emosyon niya, bigyan mo siya ng pahinga. Huwag kang mag-react, matutong mag-observe at mag-lead ng tempo. At higit sa lahat, maging lalaking kalmado sa gitna ng competition. Kasi habang ang iba nagmamadali, ikaw ang lalaking nakakaintindi ng rhythm ng babae at ng sarili mo. Pro, aminado ka man o hindi, dumating na rin siguro yung panahon na ginawa mo na lahat. Binigay mo yung oras mo, effort mo, pag-unawa mo. Pero sa huli, parang ikaw pa rin yung lugi. At ang mas masakit, habang ikaw nagmamahal ng buo, siya naman parang nag-i-enjoy lang sa atensyon. Pero may isang klase ng lalaki na kahit hindi naghabol, siya ang hinahabol. Kahit hindi nagpaparamdam araw-araw, siya ang laging iniisip. At kahit hindi masyadong expressive, siya ang gusto laging kausap. Sino to? Siya ang tinatawag kong detached man. Hindi cold, hindi manhid, kundi lalaking marunong magmahal, pero hindi nakakalimutan ang sarili. At yan bro ang pinaka nakaka-addict na enerhiya para sa isang babae. Ang problema ng karamihan sa atin, pag nagkagusto tayo, dun umiikot ang mundo. Kalimutan na ang gym, trabaho, goals, basta siya okay na. At diyan ka na natatalo. Kasi sa mata ng babae, ang lalaking nagmamadali nagpapakita ng desperasyon. At ang desperasyon bro, kaboses ng insecurity. Tandaan mo to, walang babaeng na-attract sa lalaking hindi sigurado sa sarili. Pag nag-chat siya, reply agad. Pag nag-post siya, react agad. Pag nagparamdam siya ng konting lamig, panic mode ka na. Wala kang control. At ang lalaking walang control, hindi nakaka-turn on. Imagine mo ito. 3 kayong nagko-contest sa atensyon niya. Yung isa araw-araw nagte-text. Yung isa laging nagvo-volunteer para samahan siya. Ikaw, hindi masyadong nagpaparamdam. Pero pag nagkausap kayo, parang may spark na hindi niya ma-explain. Bakit? Kasi nararamdaman niyang iba ang energy mo. Hindi ka sabik. Hindi ka pressured. Relax ka lang. Parang alam mong wala kang kailangang patunayan. At habang yung iba nagpapapogi sa labas, ikaw, nagpaparamdam ng lalim sa loob. Bakit? Kasi marunong kang mag-detach.
Ang detachment bro, hindi kawalan ng care. Ito ay mastery ng sarili. Ang ibig sabihin nito, kaya kong gustuhin ka. Pero kaya ko ring maging masaya kahit wala ka. At yan ang pinaka nakaka-curious sa isang babae. Kasi sanay siya sa mga lalaking takot mawala siya. Pero pag nakilala niya yung lalaking kayang mawala ng hindi natatakot, siya ang natataranta. So paano ka magiging detached man na hindi cold pero powerful? Narito ang stoic style moves na dapat mong i-apply. 1. Alamin kung saan nagtatapos ang emosyon mo. Hindi mo pwedeng ibuhos lahat ng energy mo sa kanya. Dapat may boundary. Kapag nagparamdam siya, respond. Pero huwag kang masyadong excited. Kapag nag-ghost ka, huwag kang mag-panic. Observe mo lang. Sabi nga sa stoicism, control what you can, accept what you can't. Hindi mo makokontrol ang feelings niya, pero makokontrol mo kung paano ka magre-react. 2. Huwag mong gawing sukatan ng halaga mo ang reaksyon niya. Pag hindi siya nag-reply, hindi ibig sabihin na may mali sa'yo. Pag hindi siya sweet, hindi ibig sabihin na hindi ka worth it. Kasi bro, ang self-worth mo, hindi dapat nanggagaling sa atensyon ng babae. Kung gusto mong mag-stand out, kailangan mong ipakita na hindi siya ang validation mo. Kasi sa mundo ng ligawan, ang pinaka-nakaka-addict na lalaki ay yung hindi kailangan ng approval para maging buo. 3. I-anchor mo ang sarili mo sa purpose, hindi sa relasyon. Habang ang ibang lalaki nakafocus sa sana maging kami, ikaw dapat nakafocus sa paano ako lalago. Pag nakita ng babae na may direksyon ka, magiging natural sa kanya na sumabay sa mission mo. Kasi gusto ng babae yung lalaking may daang sinusundan, hindi yung nawawala sa kanya. 4. Practice the power of silence. Kapag may tampuhan, huwag mong piliting ayusin agad. Minsan silence ang pinakamalakas mong move. Kasi sa katahimikan mo may boses na maririnig siya. Yung realization na bakit hindi siya naghabol. At sa oras na maramdaman niyang hindi mo kailangan ng approval niya, doon niya mararamdaman kung gaano siya gustong bumalik sa presence mo. 5. Huwag mong kontrolin inspire mo. Hindi mo kailangang manipulahin ng babae. Ang kailangan mo ay maging kalmadong leader ng emosyon. Kapag malambing siya, i-appreciate mo. Kapag malamig siya, huwag kang ma-offend, smile ka lang. Kasi habang ang iba napipikon, ikaw steady lang. At doon niya makikita na hindi ka ordinaryo. Sa panahon ngayon bro, maraming lalaki ang na-addict sa dopamine ng notification. Pag nag-seen, may meaning. Pag nag-reply, kilig agad. Pag hindi nag-reply, anxious agad. Pero ang detached man, hindi siya alipin ng notifs. Busy siya sa mission niya, hindi sa chat bubble. Pag nag-text siya, may purpose. Pag hindi, okay lang. May sarili siyang routine. At ironically, yung babae mismo ang maghahanap sa kanya. Kasi sa mundo ng overstimulation, siya lang yung lalaking tahimik pero totoo. Isipin mo ang buwan. Hindi naman ito laging nakikita. Pero kahit ganun, lahat ng tao inaabangan pa rin siya. Hindi siya sumisigaw ng pansinin niyo ako. Tahimik lang siya pero nandun. Present, steady, composed. Ganun dapat ang energy mo. Tahimik pero may presence. Hindi mo kailangang mag-shine palagi. Minsan sapat na ang aura mo para mapansin. Si Lance, simpleng lalaki lang. May gusto siyang babae na nililigawan ng marami. Ang mga karibal niya, puro flex ng kotse, post ng gym selfie, sweet sa stories. Siya tahimik lang. Hindi siya nag-react sa stories ng babae. Hindi rin siya nagpaparamdam araw-araw. Pero minsan magko-comment lang ng isang linya. Nice shot, ganda ng kulay. Simple, pero confident. Walang emoji, walang OA. Pag nagkita sila, hindi siya pilit. Hindi siya sobrang charming, pero kalmado. At habang nagkukwento si girl, nakikinig lang siya ng may ngiti. Pag-uwi ni girl, siya ang nasa isip. Hindi dahil sa sweet gestures, kundi dahil sa presence na tahimik pero malalim. Yun ang detached man. Hindi mo kailangang magsalita ng marami para mapansin. Kailangan mo lang ng consistency ng composure. Kapag kaya mong maging masaya kahit walang closure, dun mo malalaman kung gaano ka nakalakas. Hindi lahat ng umaalis ay talo. Minsan, sila lang yung marunong pumili ng kapayapaan kaysa sa gulo. Ang pinakamalakas na lalaki, hindi yung marunong sumigaw, kundi yung marunong manahimik habang may bagyo sa loob. Ayon sa mga Stoics, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa kakayahang hindi madala ng emosyon ng mundo. Marcus Aurelius once said, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." Kaya kung gusto mong mag-stand out, huwag mong labanan ang ibang lalaki sa pagpapasikat. Labanan mo ang sarili mong pangangailangan ng validation. Kasi pag nakamit mo yung kalmadong detachment na yan, ikaw na mismo ang magiging rare energy na gustong maramdaman ng babae. Pag di siya nag-reply,
Mag-jogging, magbasa, gumawa ng project. Huwag mong i-chat ulit. I-train ang sarili mo na huwag mag-react agad. Though, pag nagsimula siyang maging malamig, huwag mong tanungin kung may problema. Magbigay dong space at makikita mo, siya mismo ang babalik para punan yung silence. Pag naging sweet siya, enjoy mo, pero huwag mong gawing sentro ng mundo mo. Laging may balance, parang ilog na may daloy, hindi baha na lumalamon sa lahat. Bro, real talk. Sa panahon ngayon, halos lahat ng lalaki habol ng habol. Nagpapa-cute, nagpaparamdam, nag-a-adjust sa mood ng babae. Parang laging audition. Pero ang hindi nila alam, habang mas pinipilit mong mapansin ka, mas nawawala ang value mo. Ngayon, isipin mo, paano kung baligtarin mo ang laro? Paano kung siya mismo ang magsimulang mag-invest sa iyo? Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil ginusto niya. Ito bro ang tinatawag na reverse chase. At kung marunong kang gumamit ng tamang psychology, hindi mo na kailangang maghabol dahil siya na mismo ang gagawa nun. Ang problema sa maraming lalaki, ang gusto nila, instant attraction. Magpapakita ng effort ngayon, gusto may result agad bukas. Magpaparamdam ngayon, gusto mapansin agad mamaya, pero hindi ganun ang psychology ng attraction. Ang babae hindi na-attract sa effort per se, na-attract siya sa value. Sa idea na, kung hindi ko siya pipiliin, mawawala ako ng something rare. Ang tanong, paano mo ipaparamdam yan kung ikaw mismo ay nagmamadaling mapansin? Kasi bro, tandaan mo to, the more you chase, the more she escapes. But the more you focus on yourself, the more she gravitates. Isipin mo to, 3 kayong nanliligaw. Si Ryan, araw-araw nag-aabot ng flowers. Si Leo, laging online, nagre-react sa lahat ng posts. Ikaw, tahimik lang. Minsan nagre-reply, minsan hindi. Pero pag nagkausap kayo, may depth. Hindi ka nagmamadali. Hindi ka nag-a-adjust. At habang yung dalawa nagkukumpetensya ng effort, ikaw steady lang sa sarili mo. Alam mo anong nangyayari? Unti-unti siyang nagtataka. Bakit hindi siya kagaya ng iba? Bakit parang hindi siya affected? Bakit parang mas gusto kong siya yung magparamdam? Ayan na. Reverse chase activated. Ngayon bro, paano mo magagamit ang reverse chase sa totoong buhay? Nang hindi ka nagmamanipula, kundi nagiging strategic lang? Narito ang 6 Stoic-inspired psychological triggers na nagiging dahilan kung bakit siya mismo ang mag-i-invest sa iyo. 1. The energy mirror technique. Ang babae natural siyang marunong magbasa ng enerhiya, kaya kung palagi kang eager, mararamdaman niyang ikaw ang mas may gusto. Pero kung marunong kang mag-mirror ng energy, hindi sobra, hindi kulang, mararamdaman niyang balanced ka. Halimbawa, kung dry ang reply niya, huwag mong pilitin ang conversation. Kung short lang message niya, short lang din sa'yo. Pero kung biglang nagiging warm, match mo rin. Ganito mo siya tinuturuan ng rhythm. Hindi ako nagmamadali. Sasabay lang ako sa'yo kung genuine ka. At dun siya magiging curious kasi bihira yung lalaking may self-control sa emosyon. 2. The pullback effect. Kapag binigyan mo siya ng attention, tapos bigla kang bumalik sa focus mo, magkakaroon siya ng emotional gap. At ang utak ng babae bro ay allergic sa vacuum. Kapag bigla kang nawala, gusto niyang punan yung space mo. Halimbawa, nagkaroon kayo ng deep convo kagabi, tapos kinabukasan, hindi ka nagparamdam agad. Ang una niyang iisipin, bakit parang nag-iba siya? Boring ba ako kahapon? May iba kaya siyang kausap? Boom. Ngayon siya na ang curious. At kung sino ang curious, siya ang nag-i-invest. 3. Invest emotionally. First, not financially. Ang mga lalaki ngayon, mabilis maglabas ng pera, flowers, gifts, food, surprises. Lahat pinapakita agad. Pero ang babae, hindi yan ang nagpapahulog sa kanya. Ang gusto niya ay emotional investment. Yung pakiramdam na itong lalaki na to, naiintindihan ako sa parang hindi ko ma-explain. Gamitin mo yung listening mo as weapon. Huwag puro kwento mo. Huwag puro flex. Tanungin mo, anong nakakapagod sa'yo lately? Anong gusto mong maramdaman na hindi mo pa nararanasan? Kapag naramdaman niyang safe siya sa'yo, mag-i-invest siya emotionally. At once na nangyari yan, mahirap ka ng palitan. 4. Build emotional tension, then release. Ang babae gustong maramdaman na alive siya emotionally, pero kung puro comfort, wala nang thrill. Kaya kailangan mong maglaro sa tension. Minsan, magbigay ka ng compliments. Minsan nakakainis ka pero nakakatawa ka rin eh. Flirty pero may playfulness. Then sa susunod, tahimik ka naman. Bakit? Para magtanong siya, may nasabi ba akong mali? Hindi para saktan siya, kundi para iparamdam ang contrast ng presence mo. Doon nabubuo ang attachment, hindi dahil sa effort, kundi sa emotional variation na ikaw ang nagko-control. 5.
Let her earn your time. Bro, tandaan mo, kung libre ang oras mo sa lahat, hindi valuable ang oras mo sa kanya. Kapag lagi kang available, nawawala ang thrill. Pero kapag may disiplina ka sa oras mo, may schedule ka, may gym, may trabaho, may growth, nakikita niya na may direksyon ka. Ang babae ay naturally na naa-attract sa lalaking may mission kasi instinctively, gusto niyang sumabay sa taong may patutunguhan. So the more she sees that your time is earned, the more she'll try to deserve it. 6. Reward effort, not emotion. Kapag siya ang nag-initiate, nag-message, nagtanong, nagpakita ng care, saka mo ibigay ang sweetness mo. Hindi sa manipulative way ha. Ito ay para matutunan niyang ang effort niya ay may meaning. Kung lagi kang sweet kahit wala siyang ginagawa, mawawala ang sense of balance. Pero kapag binigyan mo siya ng lambing bilang response, mararamdaman niyang special talaga yon. Bro, isipin mo parang apoy ang attraction. Kung puro hangin, attention, ang ibubuga mo mamamatay agad. Pero kung tama lang, minsan mo lang hipan, minsan mo lang pakialaman, mas lalong lumalaki yung apoy. Ganun ang babae. Hindi siya nasusunog sa effort, nahuhulog siya sa timing. Ang apoy ng interes hindi sinusunog sa sobrang effort. Pinapalakas sa tamang distansya, si Ken at si Mira. Sa umpisa, si Mira ay sanay na siya ang nililigawan. Lahat ng lalaki nagpapadala ng gifts, comments, attention. Pero kay Ken, iba. Tahimik siya pero attentive. Hindi siya pa hard to get pero hindi rin clingy. Kapag nag-uusap sila, may lalim, hindi drama. Kapag nagkikita, hindi siya papogi pero marunong magpatawa. Isang araw si Mira na ang nag-message, "Uy, ang tahimik mo ah, busy ka ba?" Boom! Nagbago na ang role. Hindi mo kailangan ng script para mapansin, kailangan mo lang ng presence na may laman. At sa mundo ng ligawan bro, yun ang tunay na panalo. Kapag siya mismo ang nagparamdam ng pangungulila sa'yo. Hindi mo kailangang habulin ang taong para sa'yo. Kailangan mo lang maging lalaking mahirap kalimutan. Ang attraction, hindi laging tungkol sa pagpapakita. Minsan, nasa tahimik na confidence na hindi kailangang ipaliwanag. Kung marunong kang maghintay, darating yung babaeng mapapansin yung lalim mo, hindi lang yung effort mo. Ayon sa mga Stoic, ang tao na hindi kontrolado ng emosyon ng iba, siya ang tunay na malaya. Kaya kung gusto mong mag-stand out sa mga lalaking nililigawan siya, maging lalaking marunong mag-observe, hindi mag-react. Maging lalaking nagbibigay ng presence, hindi pressure. At higit sa lahat, maging lalaking kaya niyang umalis, pero pinipiling manatili. Marcus Aurelius said, "Hindi mo kailangang ipilit ang pagmamahal. Ikaw mismo ang nagiging magnet ng respeto, ng attraction, at ng curiosity. Para maging lalaking hinahabol ng babae, hindi habol sa babae, tandaan mo to. Mag-mirror ng energy, huwag sumobra. Bigyan siya ng space para mag-invest. Build emotional tension and then release. Ipagkait ang oras mo sa hindi deserving. Reward effort, hindi emosyon. At higit sa lahat, huwag kang maging alipin ng validation. Kapag na-master mo yan, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kahit sino. Dahil ang presensya mo pa lang, sapat na para maramdaman niyang iba ka. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-comment mo sa baba. Ako ang standard, hindi ang naghahabol. Kasi bro, tandaan mo, ang tunay na lalaking kaakit-akit, hindi yung maraming effort, kundi yung marunong maging kalmado sa gitna ng ingay.